Aga, hi te. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ito nga po pala ay araw ng Tuesday. Nung umaga, tumawag nga pala ako ng taxi. Kung napanood niyo yung unang video ko, meron nga palang sakit si ate at hanggang ngayon meron pa rin siyang sakit. Kaya naman, pupunta kami sa clinic para makahingi ng gamot at mapa-check up na rin si ate. At ganon din si Bunso, kaya sinama ko na may kaunting sipon kasi. Tsuji Kodomo Clinic. At buti na lang, maagang dumating ang taxi at hindi kami naghintay ng matagal. Yun nga lang, nagmadali-dali talaga ako magbihis. Minsan kasi umaabot ng 15 minutes or 20 minutes ang paghihintay sa taxi lalo na kapag busy sila. Hi. Ay grabe, namahalan ako sa singil ni Lolo. Akala ko aabot lang ng 500 yen or 600 yen. Naisip ko na lang nakasama ko tong mga bata. Sige na nga lang. At nandito na nga pala kami sa clinic. Grabe, pagpasok pa lang namin ng clinic, makikita mo ng ang daming may sakit na mga bata. Talagang magiging busy dahil kahapon red calendar, walang pasok. At nung natapos na nga kami sa counter, maghintay daw kami sa labas. Dahil may lagnat nga si ate, hindi pa alam yung resulta. Yung iba nga dito, naghihintay na lang sa loob ng sasakyan. Ang tagal din namin nga naghintay. Naiinip na nga si ate. Tanong ng tanong nga siya sa akin kung kailan sila tatawagin. Kaya naman, pinaupo ko muna sila dito. Nung tinawag nga kami, halos magla-lunch na. At chinek nga si ate at ang resulta, may influenza si ate. Dito sa Japan, kapag winter, ito yung usong-uso na sakit ng mga bata. Sabi nga nung teacher ni ate nung tumawag ako, 8 estudyante daw ang may influenza. Hayatero daw or uso na sakit daw to ngayon dito sa Japan. Kaya sabi ng doktor, hanggang Thursday daw si ate hindi makakapasok sa school. Nung sinabi ko nga kay ate yon na hanggang Thursday, nalungkot talaga siya kasi gustong-gusto niyang pumasok sa school. Kaya sabi ko na lang sa kanya magpagaling siya para makapasok siya kaagad. Fast forward na nga pala tayo. Nandito na nga pala kami sa bahay. Naghanda na nga pala ako ng lunch nila ate at Bunso. At nung natapos na nga sila, nagluto naman ako ng kakainin namin ni Daddy. Di bale, itong niluluto ko, tosino nga pala to na galing Costco. Nagluto na rin pala ako ng itlog para kompleto. Totsilog, tama ba? Naghiwa nga rin pala ako ng kamatis. Tara, kain po. Itadakimasu. Kaya nagtataka ako si kakain ka pa ba? At eto nga si Daddy, gulat na gulat sa oras dahil akala niya maaga pa. Kailangan na kasi niyang matulog dahil panggabi siya sa trabaho. Kaya naman ilang beses ko siya tinatanong kung kakain siya. Yung pa naman yung pinagbabawal ng doktor na huwag siyang matutulog ng busog. Dahil nga nakakalaki nga daw yun. Pero huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ni Daddy kumain, hindi pa siya natulog nun. Kaya naman niligpit ko muna itong isang bed namin. At sinunod ko naman itong pinagkainan namin ni Daddy. Tayo talagang mga nanay, lalo na pag nasa bahay lang, hindi talaga natatapos ang ating trabaho. Kahit everyday pare-parehas lang yung mga ginagawa natin, maglinis, magluto, mag-alaga ng bata, maglaba. At sabi nga, everyday din daw, laging may bago, may bagong mangyayari. For example, tumawag yung best friend mo na hindi mo nakakausap, bago yun. O kaya naman may nag-doorbell sa pintuan nyo at may nagbigay ng blessing. O diba bago yun? Kahit paulit-ulit lang yung ginagawa natin mga nanay, dapat lagi tayong excited sa mangyayari. Kahit maliit pa yon, ipasalamat natin sa Lord. At ayun nga, lahat naman tayo may iba't ibang level ng problema, pagsubok, o challenge sa buhay. Pero naniniwala ako kapag ang Diyos ang kakampi mo sa lahat, wala kang bagay na katatakutan na nangyayari. Dahil He will not allow anything, uulitin ko ha, anything that will destroy you. Always for your good if you love God. Yun ang pangako niya. Kaya habang may buhay, may pag-asa dahil may kakampi ka. Yun lang po, salamat!